Hello, good evening. Tinaga ko ni Carlo Trinidad, Doc Carlo Trinidad, yung nephrologist natin dito sa Facebook, TikTok. Dahil dito dun sa same video, same topic na ginawan ko ng video no isang araw. Yung kidney stones dahil sa milk tea. Ayun. Same article, same topic. Pero magkaibang source yung pinagkunan namin kasi naging multinational na yung sources niya. So yung tanong kasi kung nasobrang ka daw ba sa milk tea. Ay ganun, yung balita kasi yung isang babae daw na nasobran sa milk tea nagkaroon ng 300 kidney stones. Yan. So sabi ko nga medyo may konting may konting sensationalism yung mismong headline kasi parang kino-correlate nila na pag nag-milk tea, parang lalabas kasi pag nag-milk tea ka magkakaroon ka na ng kidney stones. Although eto nga maganda naman yung ginawa ni Carlo na Doc Carlo na summary. Sabi kasi sa article, mahilig daw uminom ng bubble tea or milk tea ang babae. Tagnan natin si Carlo. Para. Ewan ko nandyan siya. Carlo. Ayan. Yo. Ayan. Okay. Ayan o. Sabi niya, ayan. Meron pang stat si Carlo. 102 grams of sugar or 20.5 teaspoons ng asukal bawat baso. Diba? Parang yun yung medyo ridiculous doon kasi hindi mo siya gagawin sa totoong buhay na iinom ka, na magtitimpla ka ng kape or ng tsaa tapos lalagyan mo ng 20.5 teaspoons ng asukal. Grabe naman yun. Hindi lang natin na-realize yun kasi pag pinibili mo, diba, ready-made na, meron lang nakalagay kung gaano ka-sweet. Parang full 100% sweetness, mga ganyan. Ito yung kata pinoint out niya, nephro na yan. Kapag napakaraming asukal araw-araw, maaaring magdulot ng pagtaas ng calcium sa ihi. Kung mataas ang calcium sa ihi, mataas ang chance pag-form ng calcium oxalate stones. One of the most common stones, urinary stones, ang calcium oxalate. Malaking pag-aaral, 88% chance of kidney stones kapag mataas sa sugar. Yan na. Magkaroon din ng osmotic diuresis na magdudulot ng dehydration. Essentially, kahit umiinom ka ng drinks, ng milk tea, akala mo, hydration yun. Essentially, on a cellular level, na de-dehydrate ka pa rin. And meron pang sabi si Doc Carlo, na dehydration ang nangungunang preventable cause ng pagkakaroon ng kidney stones. Medyo counterintuitive yun kasi umiinom ka ng milk tea, which is water. Fluid. So, inisip mo hydration yun. Pero essentially, you're getting dehydrated. Okay? So, namang, on the nephrologic side, yung commentaries ni Doc Carlo, syempre. Nephrologist si Carlo. Pero tinag niya ako dito. Ewan ko kung ito yung actual, na mismong litrato ng stones. Kasi, fairly common yung itsura Ayan. Ito parang pebble-like. Pero syempre dahil cultural thing, kung ako pag i-describe ko to, sabihin ko parang pebbles. Diba? Parang maliliit na bato. Pero ang description nila like small buns. Small buns, yun sabi niya. Ito, naano ako dito, tinag niya ako kasi meron nagtanong tingnan natin. Kung open daw ba, ano yung surgery na ginawa. Ayan, ito. Ang tanong, open surgery po ba, Doc, pag ganyan nakadami ang stones? So, tinag ako ni Doc Carlo. Okay. So, open surgery ba? Automatic kapag ganyan karami yung stones? Explain lang natin mismo nakita natin. Ito, obviously, yan na yung na-evacuate na stone. Yan na mismo yung natanggal na stone. Hindi nakikita yung cursor ko. Daliri na lang. Baliktad. Yan.
Ito mismo, itong litratong to, yung mas malapit sa akin, yan na mismo yung stones. Ito, CT scan to. Coronal cut. Coronal cut. So, parang ang hiwa. Parang pag ganun. Pag ganyan yung hiwa sa katawan. Nakikita natin, ito yung liver. Ito yung lung. Ay, nakikita naman yung cursor ko yun. Yan yung lung. Ito yung liver. Ito yung kidney. Abnormal na abnormal yung itsura ng kidney kasi sobrang laki niya. Sobrang laki ng kidney. Ayan, tapos merong area ng fluid collection. This is fluid inside the kidney. So obviously, these ones, ito mismo, hindi nyo na-appreciate. Magpalit tayo sandali ng ano. Mag-a-adjust lang ako ng adjust ako ng cursor. So mapaliwanag na maigi, sayang naman, di ba? Dito na tayo. Tingnan nyo muna yan. Mouse, cursor, pointer size. Yan, lakihan natin. Yan. Let's gawin natin kulay dilaw. Dali. Yun. Yan na, malaki na. Yan. Nakita nyo? Yan, mas kita na yung cursor. Again, ito yung CT scan ha. This is the liver. Ito yung spine, midline. Yan mismo. Tapos ito yung buong kidney. I-outline ko yan. Buong kidney yan. Nakikita niyo yung mga puti-puti? Yan yung nagko-correspond sa mismong kidney stone. So, medyo match siyang gano'n. Yung tanong kanina na kung saan ako tinag ni Doc Carlo is open surgery na po ba kapag ganyan? Anong relevance ng question? Ibig sabihin ba, bibiyakin ba yung katawan versus minimally invasive surgery? Sagot, depende pa rin sa sitwasyon. Okay? Depende pa rin yan sa clinical status ng patient. Tsaka doon sa hindi ko ma-assess ng maigi kasi hindi ko naman nakikita yung buong CT scan nung patient. Okay? Kasi even with estimated number of stones na 300 stones, 300 yung nasa loob ng katawan, it doesn't automatically mean na open surgery na siya. Kasi hindi yun ang basehan ng pagpili ng tamang approach sa pagtanggal ng kidney stones. Okay? So hindi naman wala sa guidelines kung lampas 10 yung number ng kidney stones, bubuksan mo na, ihiwain mo na. Ito, obviously, 300, baka more than 300 pa yan kasi sobrang liliit eh. Kung bibilangin mo talaga isa-isa yan, talagang sobra-sobra yan. Sobra-sobrang dami yan. Again, hindi basehan yung number of stones kung anong approach natin sa pagtanggal ng kidney stones. Kasi kung ganyan kalit yan, I don't know exactly kung ano yung itsura ng lahat ng stones. Pero kahit ganyan karami, pwede pa rin minimally invasive. Okay? Pwede pa rin ang gawin dyan ay PCNL or not RIRS. Pero PCNL, pwede mo siyang gawin. Okay, may papakita ko sa inyo litrato. PCNL is percutaneous nephrolithotomy. Oh my God, maliit ng picture. Ulats naman nun. Papalakihin ko lang. Papakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin. At parang dito sa picture na papakita ko, magigets ninyo bakit posible yung PCNL with this type of stone. Okay. Sige, pakita natin. Let's show it. Ayan. This is from the European Association of Urology na website. Wala na. Okay. This is from the European Association of Urology website. Okay. Ito yung PCNL. Makikita niyo merong scope, nakatusok sa tagiliran, diretso dun sa kidney. Kung gano'n lang kaliliit, masasuction out mo yung ganong karaming stones. Kahit gano'n pa karami. Basta
Basta pabor yung anatomy ng patient, pabor yung size ng stone dun sa mismong sheet na ilalagay mo. May isa pang picture to papakita ko sa inyo. So, ano ibig sabihin nun? Look here. Yan. Kita niyo yan? So, just imagine, kumpara nyo yung kumpara natin dun sa, yan. Ito yung stone, di ba? Yan yung kidney. Imagine niyo lalagyan ng tube na ganyan, tapos itong tube na to, meron siyang pang-suction. Suction talaga. Yan. Sound effect. Pero yun talaga yung sound dun. Okay? So, kahit kung ganun lang kaliliit yun, kahit 500 pa yan na stones, kung maliliit lang, you can suction it all out. Okay? Pero with this one, I think some can be suctioned, some should be obliterated by laser or pneumatic lithotripsy. Pero most of these stones can be safely suctioned out using percutaneous nephrolithotomy. So, dun sa nagtanong sa page ni Doc Carlo kung open na ba kapag ganyang karami, not necessarily. Hindi yung dami ng stones ang basihan kung bibiyakin na yung katawan mo at yung kidney mo para lang tanggalin yung mga kidney stones. Pero yung ganito, bigyan ko lang kayo ng konting wisdom regarding this kind of kidney na lumobo na. Dahil lumobo na yung ganyan, abnormal na tray anatomy, most likely, merong pagbabara dyan. Meron nang nagbara dun sa calyces or sa ureter, kaya lumobo ng ganyan. Sobrang lobo na yan. And kapag tumagal at baradong-barado, there's a big chance that na pag tinusok mo yan, nana na yan. Nana. So, hindi rin agad-agad, hindi yan emergency. Okay? Hindi yan unless the patient is septic, yung nag-i-infection, mataas ang lagnat, at yan yung nakikitang cause, namamagayan, nagpapyelonephritis, then hindi yung pagtanggal ng stone ang magiging immediate goal, kundi yung pag-drain ng nana or ng ihi. Yung drainage, proper drainage ng kidney using a stent or a nephrostomy tube. Kasi, yun din, meron din relevant question dito. Ito. Ayan. Nabasa rin ni Doc Carlo na nag-minimally invasive surgery sila. Any kidney stone na may kasamang infection, automatic na surgery agad. Yeah. May lang yun, may caveat lang yun, yung sa sinabi ni Doc Carlo. Tama na automatic, depende pa rin sa clinical situation ng patient. Pero kung halimbawa merong infection at merong obstruction, may nagbabarang stone, automatic, pag septic yung patient, you have to drain the kidney. Ayun, Doc Carlo, diyan ka na. Shout out! Hindi, tinag mo, okay, nakita ko. So, mas maganda, inilive ko ata ito ng isang gabi, pero wala masyadong, walang nephrological insight. Ayan. Thank you, Doc Carlo. Ayan. Ano yung sinasabi ko? Ayan. Okay. Depende pa rin, hindi mo siya emergency na surgery. Na pag nakita na ganyan karaming bato, emergency, tanggalin mo na agad. Hindi. Kailangan mo muna i-control. Kung pwede mo i-treat yung infection, kung merong possible infection, you have to treat it. Then, if it looks impossible na ma-treat yung infection, at least you have to control the infection by giving antibiotics and or putting in a stent or putting in a nephrostomy tube. Okay. Gusto ko nagkakaintindihan tayo pag mayroong mga sinasabing terms nephrostomy tube. Ayan. Pakita natin ng litrato ng nephrostomy tube. Para magkaintindihan tayo. Papakita ko ng litrato ng nephrostomy tube. Google is the key,
Mali. Papakita ko sa inyo yung itsura ng nephrostomy tube. Nagkakaintindihan tayo. There you go. Okay. This is a nephrostomy tube. Ito yung sinasabi ko. Okay? So, galing dito, di ba? You see this? Di ba? Namamaga. Itong area na to, yung fluid na yan, that looks scary. Kasi pwedeng nana yan or infected urine. Kapag nagtuloy ka ng minimally invasive surgery agad, minimally invasive surgery agad, nagbobomba ka ng tubig, mataas yung chance mo to push the patient into sepsis. So, hindi mo yun agad-agad na i-push yung surgery. So, tutusukin mo yung tagiliran, yung likod, magpapasok ka ng pigtail catheter sa loob. Kaya siya tinatawag ng percutaneous nephrostomy tube through the skin, percutaneous. Ayan. Tutusok dyan, meron siyang parang pigtail, nakaganyan. Merong maliliit na sentinel holes, yung pigtail mismo, to drain the urine into a bag. Yan siya. Okay. Yun yung emergency. Pero yung pagtanggal ng stone, that is not the priority kapag na merong infection yung patient. Okay? Yan. Yung isang paraan is by putting in a DJ stent. Ito, may magandang litrato yung EAU dun eh. Ito. Papakita ko rin sa inyo. Para makita ninyo kung ano ibig sabihin. Ito. Ayan. Thank you, EAU. EAU, European Association of Urology. Yung association ng Philippine Urological Association is very closely related to, oh my God, nawala. Ayan. It's very closely related to sa European Association of Urology. So, sa mga scientific conventions, you're part, or in open communication sa kanila. Kaya highly applicable din yung mga studies and guidelines nila dito sa atin. See? Ito yung double J stent naman. Kung hindi nephrostomy tube at kayang malagay ng double J stent, double J kasi merong J sa taas, merong J sa baba. Look. Lapit pa natin ba? Yan, pinakamalapit yan. May J dyan, may J sa baba. Merong maliliit na sentinel holes dyan, dito. Ano yan natin, guys? Guys! Sabi ko, yung gumamit ng salitang guys. Dali. Yan. Kita nyo? Mas malaki. Yan. May maliliit na butas yan para mag-drain yung fluid dito, pababa, all the way down to the urinary bladder. Okay? All the way down. See? J dyan. And J. That's why it's called a double J stent. Okay? So, ganyan or ganyan. Kapag meron kang ganyan. Pero, definitive treatment is removing the stone and removing the obstruction. Okay? Somehow you still have to estimate or titingnan mo muna kung kaya pa ba, ay kung may function pa ba ang kidney nung patient. Kasi minsan non-functional na siya. Kapag lalo na pag chronic na, matagal nang barado yung kidney stone. Okay? Ayan, di ba? Interesting. Thank you, Doc Carlo, for tagging me here. Kasi na paliwanag mo na maigi yung nephrological side, lalo na yung how the body processes, how consuming lots of sugar alters yung tapon ng calcium into the urine and increases your risk of having kidney stones. Tapos, ang ganda na nagamit mo na itong term na to, osmotic diuresis, na papaliwanag mo kung bakit ka essentially nadidehydrate kahit inom ka ng inom ng matatamis. Di ba? Kasi nga, di ba, counterintuitive, umiinom ka na nga, ba't ako madidehydrate? Di ba? Yun eh. Pero, ayan, nabigay ko naman yung insight regarding the surgical side of treating kidney stones. Because, ayun, partners kami ng nephrologists in taking care of the kidney. Ganyan, no? Sobrang swabe na. I mean,
Sa totoong buhay, pag nakakita ka niyan, para talaga siyang pebbles. Pag hinawakan mo, hindi man madudurog ng daliri mo. Hindi mo hindi man madudurog. Sobrang tigas niya. Literal, bato. Parang bato talaga. Ang itsura niya yung ayoko pala magsabi ng pagkain na product, baka mabash pa. Pero ko. Alam niyo yun. Tingnan niyo, meron siyang kaitsurang treat. Okay. So, tingin tayo ng mga tanong, relevant questions dito. Relevant questions. Ito pinaka-relevant. Doc, ang gwapo. Joke lang. Doc, pwede ba sa sunod ipakita niyo po iba't ibang klase ng kidney stone at paki-explain ko ano ang mga bawat? Okay. Sige. Rodelio Garcia, may message na lang po kita, sir. Or join doon po dito sa Facebook page, meron po akong broadcast channel na clinic updates. Pwede ko kayong sumayin doon. Nandun lahat ng detalye. Or message po kayo directly. Ha? So, sumasagot naman po ako sa ganyan. Good evening, Ma'am Wilma. Amira. Cam. Merry Christmas. Don, Merry Christmas. Hi, Ariel. Doc, 0.4 kidney stone. Malaki po ba yun? Sa totoong buhay, maliit lang ang 0.4 kidney stone. Pero kasi relative to the insides of the kidney, to the calyces of the kidney, depende kung saan siya nakapwesto, saan siya nakadadaan, meron kasing potential talaga na bumara. Yung 0.4 ang cut-off size ng European Association of Urology guidelines for urolithiasis sa significant na residual stone. So, alam mo yun, hindi ka pa rin considered stone-free kapag meron kang 0.4 stone. Okay? Good evening. Ayan na. 0.4. Ayan, nasagot ko na. Good stage. Good stage. Good question. Dok, kailan po inaalis ang NT? Depende po ba yan sa situation? Yes. Depende rin sa purpose ng nephrostomy tube. Kung drainage, merong obstruction, siyempre until ma-resolve yung obstruction, doon mo lang siya tatanggalin. Okay? Watching from Iloilo. Hello. Okay? So, hindi naman, medyo, sinabi ko lang doon sa isa kong live nung isang gabi na siyempre may konting sensationalism yung headlines. Sa Star ko nga ito nakita Philippine Star, na siyempre lumalabas na yan, ang pinapakita nila na woman who prefers bubble tea to plain water. So, parang medyo kasi, di ba, it stirs your mind na when you drink bubble tea, magkaka-kidney stone ka. Hindi naman agad-agad. Pero if you really abuse it, you don't drink water, you don't drink fluids at all, if you keep on getting dehydrated in some other way, kahit inom ka na ng alak, pwede ka pa rin at risk na magkaroon ka ng kidney stone. Sa bubble tea, yan, kapag sugary drinks, then you can still have kidney stone. Ayun, no? Diba? Yan, exactly. This is the point ni Doc Carlo. Hindi ka naman magka-kidney stones kung minom ka na isang milk tea, or medyo, if you really prefer drinking milk tea, diba? I mean, hindi prefer pala. If you enjoy having milk tea, okay lang naman din. Pero kasi, kung yan yung tutubigin mo, gets yung term, kung yan ang gagawin mong tubig, sobrang taas ng sugar content, talagang magkakaroon ka ng problema. Kahit ano pa yan. Tsaka the dose is the poison. Kahit nga tubig. Kung laki-laki mo yung tubig na sobrang dami,
pwede ka pa rin magkaroon ng problema. Everything in moderation. Tama si Dr. Okay. Watching from Hong Kong. And then maraming milk tea sa Hong Kong. Okay. Merry Christmas in Jamaica. Thanks sa free lecture. Hindi, pasalamat kayo Doc Carlo kasi sa kanya yung sa kanya yung essential part. Sinagot ko lang yung surgical part. Pero ito yung preventive part na sagot ni Doc Carlo. Tingnan niyo yung post niya. Ayan, no? Ulitin ko lang. Dehydration na nangungunang preventable cause ng pagkakaroon ng kidney stones. Preventable cause. Osmotic diuresis yung phenomenon na pag uminom ka ng milk tea ng sobra-sobra or mataas yung solutes, essentially, madi-dehydrate. Ganun din, pag uminom ka ng alak. Okay. Tsaka ito talaga yung ridiculous 102 grams of sugar or 20.5 teaspoons ng asukal per milk tea. Oh my God. Okay. Sige. Mukhang goods na yan. Okay. May iba pa akong topic for tonight. And, pero at least dito, nasagot na natin na maigi yung surgical part of this story coming from Taiwan. Urologist naman din niya nag-handle sa kanila. Nabasa ko. Pero yun pala, yung timing niya na. Hindi na agad-agad na pag pumunta ka ng ospital at meron ka ganyang bato, emergency na tatanggalin na. Sabi ko naman kanina, kukontrolin muna yung infection. Okay? Bago ka sumalang for surgery. Ayos. Thank you very much for watching. If you have any other questions, you can post them here. I can read these comments, and you can message me here on this platform or any other platform that I'm in, and we'll answer your questions one way or another. Sa live or sa video or directly. Okay? Ako po si Doc Drew, urologist. Stone free.